maranasan mo ang buhay na walang hanggan. Narito ka, hindi para purihin ang sarili, ang papurihan, ang kadakilan at kabutihan ng Diyos. At tayo'y para mamuhay ng may kabanalan. Yun ang purpose ng buhay, mga kapatid. Magkaroon ka ng buhay na kabanalan. Kasi upang hindi ka mapahamak. Sa 1 Pedro chapter 2 verse 9, ngunit kayong bayang inirang ang maharlikang pari at ang mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahangahangan niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanganga niyang kaliwanagan. Kahangahangang kaliwanagan. Noon tayo, ang buhay natin noon ay walang patutunguhan. Ang buhay natin noon, masalimuot. Hindi natin binibigyan. Yung minsan, ang tunay na kaalagaan ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Isipin nyo kapatid, lumitaw tayo, isinilang walang dala. Pagdating ng panahon, mamamatay tayo na wala ring dala. Iniligtas na tayo ng Diyos upang ipayag ang kapurihan niya, worship. Every Sunday, you are here to worship God. Pinupurihan mo. Binibigyan mo ng parangal. Binibigyan mo ng kahalagaan. At maging ang pamumuhay ng may kabanalan, holiness. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoon Jesus ay pumarito. Upang hindi ka mapahamak mula sa kadiliman, daling ka sa kaliwanagan. Kapatid, napakaganda ang regalong ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Napakaganda sa lahat ng regalo na ipinagkaloob sa atin, hindi nawawala ang kaligtasan pagdating ng panahon. Patuloy nating maranasan itong regalo ng Diyos. Buhay na walang hanggan, ang tinutukoy dito, hindi yung future. Presence, the moment na nanampalataya ka, meron kang pananampalataya sa Diyos. At doon, maranasan mo ang buhay na walang hanggan. Not physically, but spiritually. Doon, maranasan mo yung biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Okay? Ang kaligtasang ito na hindi matutumbasan, hindi mapapantayan ng sino man.